Sapay kuma may bingay Kajiti ay sina ay duma. Magandang araw! Ako si Crystalline Ansilan. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking nalalaman patungkol sa Subanon Tribe. Familiar ba kayo sa katutubong Subanon? Sa palagay ko ay hindi. Kung kaya't narito ako at ang aking kasama upang bigyan kayo ng impormasyon patungkol sa kanilang pamumuhay, kaugalian, kasuotan at maging kultura ng kanilang kinabibilangan. Ang Subanon ay kung tawagin din na Subanen at Subanon, sila ay mga katutubo sa Zamboanga Peninsula Region, lalo na ang mga nakatira sa mga kabundukan sa Zamboanga del Sur at Misamis Occidental, isla ng Mindanao, Philippines. Ang katawagang Subanen ay nagmula sa salitang Soba o Suba na pangkaraniwang salita sa Sulu, Visayas at Mindanao na nangangahulugang ilog. Ito ay dugtungan ng non o nun na nagpapahiwatay ng lugar na pinagmulan o ang kanilang lokalidad. Ang Subanen sa kabuuan ay nangangahulugang tao ng ilog. Sa ngayon ay umabot na rin ang mga Subanen sa mabubundok na lugar sa Misamis Occidental. At dumako naman tayo sa kanilang pangunahing hanapbuhay. Ang mga taong Subanon ay mahusay na magsasaka. Nililinang nila ang mga pananim na ang bigas ang pinakamahalagang ani. Ngunit, kilala rin nila ang pagpapalaki ng mga hayop, kabilang ang mga baboy, manok, baka at kalabaw. At tulad din ng naiisip natin, ang kanilang mga bahay ay itinatayo sa mga burol at bundok na tinatanaw ng mga bukid. At ayon naman sa kanilang pananamit, ang kanilang kasuotan ay iba-iba, depende sa impluwensya ng ibang kultura. Ang ibang mga Subanen ay nagsusuot ng simpleng kasuotang lumo, habang ang iba naman ay nakadamit sa estilong moderno. At dumako naman tayo sa kanilang pamahalaan. Ang kanilang tribo ay pinamamahalaan ng kanilang leader na tinatawag na Timuay o Gukom, na pinahintulutang maging tagapamagitan ng pagsulba ng mga problema. Gayunpaman, kapag nagiging krimen na ang problema, ay pinapadala na sila sa angkop na otoridad kagaya ng kapitang barangay. Ang Timuay ay eksperto rin sa mga kaugalian at katutubong paniniwala ng mga Subanen. Nanganganib na ang kanilang lupain, lalong-lalo na ang mga lupain ng kanilang mga ninuno pagdating ng mga dayuhan. At ako naman, si Rosemary Opus, at pag-uusapan naman natin ang kanilang pamilya, komunidad, pananampalataya, paniniwala, kaugalian, at ritual. Karamihan sa kanilang mga barangay ay nakapangkat sa isang cluster na pinapaligiran ng kanilang mga individual na hardin. Ang pangunahing unit ng cluster ay extended family. Ang pag-aasawa ay karaniwang pinagpaplanuhan at maaaring mag-asawa ay nasa mababang edad pa lang dahil lubos na ipinagbabawal sa kanila ang pag-aasawa at panganganak sa kamag-anak ay exomogus. Ibig sabihin ay nag-aasawa lang sila sa kasapi ng ibang tribo. Karamihan sa kanila ay mga animista o naniniwala sa maraming Diyos at mga espiritu na kumukontrol sa mga pangyayari sa buhay. Naniniwala sila na ang mga ito ay may emosyon kagaya sa mga tao at kailangan bigyan ng alay at pagsamba upang mapasaya. Ang mga Diyos nila ay pinaniniwala ang namumuhay sa mga buhay at walang buhay na mga bagay. Ang tribong Subanen ay may iba't ibang ritual sa pagdiriwa at pagtitipon sa mga pista at pagpupulong at maging okasyon, kagaya ng kaarawan, kasal, binyag, lamay, at libing. Ang kanilang paniniwala at kaalaman patungkol sa paghahanda sa kasangkapan ay nahihirapan silang humanap ng mga baylan para gawin ang mga ritual. Nagsasagawa sila ng ritual bago pumunta o lumapit sa mga lugar kung saan may espiritu kagaya ng kagubatan at ilog.
Ako nga pala si Rosemary Obus. At ako naman si Crystalline Ansilan. Hanggang sa susunod at naway marami kayong natutunan sa aming talakayan ngayon. At patuloy nating ipagmalaki at kilalanin ang mga pangkat etniko ng ating bansa.